Sino po sa inyo po yung since session 1 nandito na po? Yung ngayon lang po naka-attend po sa face-to-face. Meron po. Yan. Welcome po. Pare-pares po tayo na ngayon lang po naka-attend. So, I'm looking forward din po next Saturday sa ating pong pagpapatuloy ko ng pag-aaral. Ang naibigay po sa akin po na ituturo po is about the person and the work of the Lord Jesus Christ. Yung persona at ang ginawa ng Panginoon sa Kristo para po sa atin. Alam niyo po, whenever we talk about sa persona po ng Panginoon, isang bagay po makikita natin dyan, napakalawak po yun. Gusto ko po na mas spend na po natin yung time natin purely sa discussion po natin about the Lord Jesus Christ. So, before we proceed po, pwede po ba tayo po lahat ay tumayo? Tayo po ay hindi po nag-ibay sa ating po Panginoon sa panalangin, samahin po sa pag-pray. Aming Panginoon, sa oras po dito ay nagpapasalamat kami sa pagpapilipulot po ninyo na ngayong araw ay magkasama-sama po kami na iyong umaga. Salamat sa iyong pag-iingat sa amin. Salamat din po, Panginoon, sa pag-provide po ng lahat ng aming mga pangailangan. Dalangin po namin, Panginoon, sa kabuuan po ng aming pag-aaral ngayong araw na ito ay patuloy na makakilala po namin kayo. Hindi lamang intellectually, Lord, kundi sa buong pagkatao po namin. Lumalim ang pagmamahal po namin sa iyo. Dalangin din namin, Panginoon, sa kabuuan din ng aming pag-aaral ay patuloy po kami nihaan ng puso, excited, desiring, thirsty, na mas makilala po kayo. At hinihiling namin, Lord, yung mga kapatid namin na sa kasalukuyan ay travel po, pupunta po dito, ay po patuloy na mag-ingat po sa kanila. Kayo po magabay, kayo po magbigay ng kalungan sa pangalan po ng aming Panginoong Jesus. Amen. Hindi na po tayo mag-opo. So, sa ating po pag-aaral po, again, welcome po sa ating po Patay Foundational Ministry. As much as I want na mas makilala po ang bawat isa, but sadly ito po ay mag-take po ng masyado maraming oras. Kaya po, okay lang po ba na tayo po ay mag-proceed na po sa ating po pag-aaral. And just in case po na during our class, ay meron po kayong mga questions, pwede po kayong magtaas ng kamay at before niyo po i-present ang inyong mga katanungan, magpakilala muna po kayo para sa magpagkaroon po ako ng recall sa sabihin po rin. Okay na po ba yun? Salamat po. Para kayo niyo po yan. Sige po. So, just like what I have mentioned po, so we'll be talking about Christology. So, I'm sorry po naman na ilagay ko session 1. Session 1 po ito under ng Christology. Okay po, kaya po 1 yung ilagay po natin. And by the way po, yung ating po handout po ay nasend na po sa DC po natin. Natin right now. So, this morning po, we will be talking about bago ko mag-rapture na lang. Ayun, ito po tanong po sa inyo. How many persons is Christ and how many natures does He have? Introduction question po. How many persons is Christ? Ilang persona daw po si Kristo? And ilan daw po ba ang kalikasan ng ating Panginoon? So, kailangan po natin siyang sagutin sa dalawang bagay. Ilan po na po ba yung person ni Kristo? Isa. Sure po kayo? Hindi po ba dalawa? Ay, hindi po yata kayo sure. Isa. Okay. Ano naman po yung natures? Human and God. Okay. Now, hindi po maaaring pagbalik na rin po yan. Kasi pag pinagbalikan po yan, mag-fall tayo sa isa pong heresy. Ang belief po nila, merong divine person at meron din pong human person si Jesus Christ. So, tingala po sa akin that we have only limited time, hindi po natin ma-discuss po ngayon. Pero tama ang inyong masagutan. Si Kristo po ang ikalawang persona. Siya po ay isang persona po ng Trinity. Tama po, ano po? At siya po ay meron pong dalawang kalikasan. At ngayon po umaga po na ito, we'll be talking, or this day po, today, we'll be talking about the two natures of the Lord Jesus Christ. So, before we proceed, just allow me to have a brief run-through po dito. First question po is, what so, alam na po natin yan. So, alam po natin, pinag-uusapan po ang nature, may mga bagay po tayo dapat po i-consider. Una po, when we say nature po, nature refers to what something is. Ang kalikasan po, ito po ay tumutukoy sa kung ano ba ang isang bagay.
Ang ibang synonymous o synonyms po na ginagamit ko sa nature ay yung term po na essence or substance. Ito ay tumutukoy again kung ano po ang isang bagay. What makes a thing a thing? So, for example po, what makes ice ice? What makes fire fire? And what makes light light? Nakuha po ba natin? So, when we talk about the nature pertaining to the Lord Jesus Christ or a person, masasabi po natin that a man walks, talks, and acts according to his nature. Ang isang tao po ay nagkasalita, kumikilos, nag-iisip, ayon sa kanya pong kaligasan. Pansinin po ninyo, may mga tao po na kahit lumilindol, kalmado pa rin. May kaya po ba kayo gano'n? Nagwawala na po ang buong sinital siya kaganyan lang. Kasi po ang kaligasan po niya, ang temperament po niya, may influence po ng pagiging phlegmatic. Tama po. Yung iba naman po sobrang exaggerated. May kaya po ba kayong mga tao exaggerated? Yung tipong umaambul lang ang sinasabi, bibuhawi na, bumabagyo na. May nakita po sa sinasabi, naku, hindi ko makadaan kasi may tiger ako nakita. Yung mga exaggerated po. No? So, it reflects what kind of nature they have or katangian na mayroon po sila. Kaya po from here, makikita po natin, whenever we talk about nature, a person acts according to their nature. So, according po dapat yan, hindi po true. So, ang ibig sabihin po yan, ang isang tao ay gumagawa, kumikilos, nag-iisip, according o ayon sa kanya pong kalikasan. Now, in relation po sa ating pong Panginoong Jesucristo, at sa testimony ng kanya pong mga salita, makikita po natin dyan why the Lord acted that way, at kung bakit po ganun po ang ginawa ng ating Panginoong Jesucristo. So, pangalawa po, whenever we talk about nature, hindi ko muna nailagay, tama. What are these two natures of the Lord Jesus Christ? Kaya po sinabi po na ating pong mga kapatid kanina, dalawa lang po ang kaligasan ng ating pong Panginoon at ito po ay tinatawag po nating deity or the divinity and humanity of the Lord Jesus Christ. Ang next question po dyan ay ganito. Pastor, kung dalawa ang kaligasan ng ating Panginoong Jesucristo, does it mean 50-50 si Lord? 50% man, 50% God. Ganun po ba yung equation po noon? 100% man and 100% God. Hindi po nagkaroon ng mixture. Okay? Parehas pong distinct yung katangian o kalikasan po ng ating Panginoon po na yan. At dito po natin makikita, ano naman po ang tawag doon po sa pagsasama? Okay, yung union of the two natures ng ating pong Panginoon sa Kristo. So, dyan po yung magiging sa third question po natin. What do we call the union of the two natures? Of course, the answer is what we call hypostatic union. Pwede po ba sabihin hypostatic union? Hypostatic. Salamat po. Now, ano po ba yung hypostatic union? Sabi po, the hypostatic union is the term used to describe how God the Son, Jesus Christ, took on a human nature, yet remained fully God at the same time. So mamaya po, sa last part po natin yung pag-aaral, mamaya hapon, dadaanan po natin yung mga detalye patungkol po dito sa tinatawag po natin hypostatic union. But again, ngayon pa lamang po, bignas kong sabihin, sa hypostatic union po, hindi po nag-blend, hindi po nagkaroon ng mixture, okay? Yung divinity at yung humanity ng ating Panginoon Jesus. At makikita po ninyo na ang visible proof po niyan na meron po dalawang kalikasan ng Panginoon ay buhay. Siya minister po ito po sa mundong ibabaw. Now, you might be asking, Pastor, bakit pa kailangan pa natin pag-aralan yan? Since we already know what nature means, the true nature of Christ and what it is called, ang dapat po natin pumakita dito is why is it important to know the nature of Christ? Meron pong isang theologian, ang pangalan po niya ay Joel Beatty. Ang sabi po niya ay ganito, the nature of Christ is one of the most fundamental aspects of the gospel message. Isa daw po yan sa pinakamahalagang elemento o aspeto ng mabuting balita, ng gospel message. Sabi pa niya, Scripture teaches that within this one person, Christ what? Possessed both a divine and human nature. His divine nature has no beginning. Tama po ba yun? Nasaan po kaya si Jesus Christ bago siya ipanganak? Ito po magandang tanong. Kailan po nag-start mag-exist si Jesus Christ? Nung pinanganak lang po ba siya, doon lang siya nag-start mag-exist?
Hindi ba po? So, yun po yung point niya. Kasi we believe po, si Jesus Christ is divine. Na bago pa po siya magkatawang tao, nandoon na siya sa pasimula pa lamang. Wala pa pong nalilikhang kahit na nag-exist na po ang Panginoon, and it further proves that Christ is truly divine. Now, sabi pa po natin, His human nature began when Christ was conceived by the Holy Ghost in the Virgin Mary. So you might be asking, so bakit kaya may mga instances na ipapasok po yung Virgin Mary? May significance po yun eh. Tingin niyo po bakit? Salamat po. Bakit po kaya, kasi hindi naman tayo Catholics, tama po, kasi Catholics po talaga in-emphasize po nila yung virgin birth and all. Tayo po believe on the virgin birth. Na point, kailangan sabahin. Kasi Maria, ay namin po instrumento ng Diyos, mamaya nadaanan din po natin yun. But at the same time po, she's just like you and me. Okay po? Yun nga lang po, minsan masyado pong na-esteem, to the point nga na parang itinataas po siya. Yung iba nga dumadaan na po kay Maria, no? Parang alam mo nag-pray pa kay Maria, parang may bakal tayo kay Jesus Christ. Alam mo yung gano'n? Parang po ang nangyayari, pero theologically, biblically wrong po yung gano'ng idea. Pero ang reason po kung bakit po nangyayari po dyan yung Virgin Mary, na siya po ay pinanganak sa pamagitan po ng isang birhen, ay para po makita natin that from the very beginning, hindi po nabahira na anumang kasalanan si Jesus Christ. That's it. Kasi po, hindi naman po nagkaroon po ng natural mating si Joseph at si Mary. Kapag nagkaroon po ng natural mating po yan, ibig sabihin po, namana po ni Jesus Christ yung sinful nature po natin. Kaya po ngayon, kung namana po niya, magkakaroon tayo ng malaking problema. Hindi na po siya spotless, hindi na po siya blameless sacrifice para po ma-redeem ang bawat isa po sa atin. Yun po yung reason kung bakit natin na-emphasize po yan. Kaya nga po dito ba lagi rin pagpasko, inibigyan din po si Christ po ay conceived by the Holy Spirit. So that's it. Yun po yun. Kaya ngayon dito po sinabi po ni Joel B.E., pinapakita po dyan na mahalaga po na ang bawat isa po sa atin ay magkaroon po ng kaalaman patungkol po sa dalawang kaligtasan po ng ating pong Panginoong Jesucristo. Bakit po? Kasi uno po, kinakailangan po natin malaman yan for us to grow more in understanding who Christ really is. Para po mas malaman po natin at para po mas maunawaan po natin kung sino ba talaga ang ating pong Panginoong Jesucristo. Alam niyo po, sadly, sa panahon po natin ngayon, it's as if there are so many people po nagsasabi, okay lang na malaman na ako'y Kristiyano, and that's it. Ang mahalaga, mahal ko si Kristo. And doon pala po mga kapatid, meron na pong contradiction. Kasi if we truly love and genuinely love the Lord Jesus Christ, dapat patuloy po tayong lumalalag sa pagkakilala po sa Kanya. Kaya hindi po pwede sabihin na mahal ko siya, tapos yun lang. Kasi kung tuloy natin minamahal ang Panginoong Jesucristo, ipapahalin po tayo sa Kanya. Hindi po ba sabi po sa Peter, grow in the grace and in the knowledge of the Lord Jesus Christ. Magpatuloy tayo sa pagpapalalim po ng relasyon natin kay Kristo. At para mas ma-amaze po tayo sa kagandahan ni Kristo, kilalanin natin siya kung sino talaga siya. Kaya nga po salamat po sa Panginoon kasi meron po tayo dito pong subject. Pangalawa, for us to be kept from false teachings regarding the nature of Christ. Para ikaw at ako daw po hindi po mag-fall doon po sa trap o doon po sa mga maling katuruan na akala natin ay tama, pero yun pala ay hindi. Eh, alam niyo po, sa panahon po natin ngayon, naglimahan na po ang mga maling katuruan. Tama po ba? Tingnan mo nga kayo sa binigay. Ba't po kayo tumagawa? Alapan po kung sinasabi yan. Mag-ingat po tayo sa katabi natin. Malay nyo, mahawa natin siya. Mag-influensya natin siya kasi mali po understanding natin. Pero alam niyo po, I think it's very observable sa panahon po natin ngayon. Napakadami po talaga mga maling katuruan patungkol sa ating po Panginoon sa Kristo. Di po ba yung iba, ang belief nila si Kristo po ay tao lamang? Anong sekta po yun? INC. Kaya po INC yun, incomplete sila eh. yun, ano po talaga, akma-akma, no? INC, incomplete. Yun po. Sabihin kasi, they don't view Christ as divine. Hindi po Diyos si Kristo sa kanila, ordinaryong tao lang po si Kristo sa kanila, at si Kristo po ay nag-start lang mag-exist nung siya po ay pinanganak. Kaya tao lang si Kristo para po sa kanila. Yung iba naman po, kiniklaim na si Jesus Christ po ay Diyos, pero hindi naman tao. May mga ganyan po mga belief systems na parang phantom lamang si Kristo, apparition lamang ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya po ngayon, dito po
papasok yung kahalagahan na bagamat hindi po natin exhaustively mapag-aaralan ng dalawang kalikasan ni Kristo, at least magkaroon po tayo ng basic knowledge and understanding pertaining to the two natures of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, magbibigay po ako sa inyo po ng isa pong example na mali pong konsepto pagdating po sa two natures of the Lord Jesus Christ. Tingnan niyo po, maraming familiar po kayo sa Kanya. Familiar po ba kayo sa Kanya? Hindi po. Sige, ito na sabihin ko, church po siya galing. Mega church po yan sa USA. Sabi po niya, while Jesus is eternally God, He emptied Himself of His divine powers and became a man. It's vital to note that He did all His miracles as a man, not as God. For me po, the first na pagbabasa ko, doon pa lang medyo red flag na po sa akin yun. Because there are so many miracles po na ginawa ni Kristo na makikita ninyo na in-exercise po niya yung divine power po niya. Not as a man, but as divine. Doon pa lang po, may red flag na po tayo doon. Ang sabi ko po ay ganito, if He did them as God, I would still be impressed. Wow, hindi wow. Parang ganun po yung immediate reaction ko. Ang sabi ko niya, but because He did them as a man, yielded to God, I am now unsatisfied with my life. Tingnan niyo po. Being compelled to follow the example He has given us. Jesus is the only model for us to follow. Alam niyo po, ang point niya, simple lang naman eh. Ang in-exemplify po ni Christ, nung siya po ay nabubuhay sa mundong ibabaw, is yung absolute dependence po sa Panginoon. Kung yun lang po ang sinabi niya, okay na sana. Hindi po magkakaroon po ng anumang complication. But since in-elaborate pa po niya, yung kanyang pong stand, ang sabi niya, yung mga miracles na ginawa ni Kristo, ginawa niya bilang tao. Eh, meron po mga instances po talaga na in-exercise niya, again, yung divine prerogative, and even yung kanyang pong divine power, na tanging ang Panginoon lang po ang makakagawa. So from here, makikita po natin, hindi po pa lahat na nagpo-quote or nag-refer kay Jesus Christ ay dapat pakinggan. Dapat po sinusuri po niya. Kasi tandaan niyo po ito mga kamanggagawa at mga kapatid, sorry, kamanggagawa na talaga tingin po sa inyo. Kung meron po kayo dapat iwasan sa mga huling mga araw, alam niyo po kung sino po yun, yung mga tao maalam sa Bible. Kasi hindi po lahat ng maalam sa Bible tama ang pagkakaalam po nila. Meron po isang pastor na aking po nilong up, sabi po niya, the most dangerous persons in the last days are pastors and teachers of the word. Bakit po dangerous? Kasi, ba't nyo na po tingin sa akin? Parang ayaw nyo na maniwala sa akin. pero point naman po rin kasi is maraming mga tao magsasabing, alam nyo lang totoo, pero pala hindi pala. Kaya nga po, constantly we are being reminded by the Word of God, we should be like Bereans. Sabi po ba kayo sa kanila? Sa Book of Acts, imagine ang mga alagad ng puno ng sermon, nagtuturo, ang sabi nila, check nga natin kung tama sinasabi nila. Ganun daw po tayo dapat. Hindi yung basta na napakinggan, i-adapt agad, kumain agad, at yun ang paniniwalaan. No, ang paniniwalaan po natin kung ano sinasabi ng word. Yeah, we have to go back always sa kung ano po ang sinasabi po ng salita ng Panginoon. Okay po? Pangatlo, sabi ko po natin, why is it so important for the salvation of one's soul? Mahalaga po na maunawaan natin ang dalawang kalikasan po ng Panginoon sapagkat dito rin po nakasalalay ang tamang pundasyon natin pagdating po sa kaligtasan po natin. If we get it wrong, naku po, delikado po, shaky ang ating pong kaligtasan. Ang apat po, ang sabi po natin, for us to see more the beauty of the Lord Jesus Christ. Para po mas makita po natin ang kagandahan pa ng ating pong Panginoong Jesucristo. Bakit po ba kailangan makita po yung kagandahan ni Kristo? Because the whole point of our existence po is what? Worship. Sabi nga po natin po dito, doxology is the goal of theology. Ano po ba ibig sabihin po ng doxology? It's worship. Kaya po minsan, alam niyo po mga kapatid, whether we like it or not, tila yung ating pong pagsamba daw sa modern day churches ay masyado po naging shallow or mababaw kasi po, hindi na tayo nagmamarvel pa sa kagandahan ni Kristo. Alam niyo po yung sense of awe, yung pagkamangha, parang nawawala. Nasubukan niyo na po ba na magpunta po sa Japan? Pero po nakapunta sa Japan.
Yung DIY lang, yung DIY. Yung mga ganyan sa mga tindahan ko. Hindi, Japan po, bansa talaga. Meron po ba? Or sa ibang bansa po, nakapunta na po pa sa ibang bansa nila. Ayan. Nagising. Nagising, nagiging. Nahihirap po. Okay. Sana, maganda muna. Pero ano po, pag napunta tayo sa isang lugar na lang, napakaganda, hindi po pa parang na-mesmerize tayo. Sinasabi natin, ang ganda naman dito, ayoko nang umuwi. Pero tingnan niyo po yung mga locals doon. Ito sabi nito. Ganda dito, normal na lang sa amin yan eh. Di po ba? Nung ako po ay nag-destino po sa NCR, dahil madalang lang po kami na-uwi ng aking pamilya dito po sa Bibandang Pinuyan. Dati po normal lang po yung, alam niyo po sa Antaraza, yung pinagtatapuan po ng mga tao. Nung huling-uwi po namin sabi ko, wow, ganda talaga dito. Very refreshing. Pero nung doon po kami, dinadaan-daan lang po namin yun. Now, what's the point? Minsan po kasi, dahil sa nagiging pamilyar na tayo, alam niyo po yun, nawawala yung sense of awe. Hindi na natin po nakikita yung kagandahan pa nito. I also remember po nung kami po ay nagkaroon ng chance na pumunta po sa Ilocos. Ganda po sa Ilocos eh. Hindi ko po alam, for some reason, ganda po ako sa kanya. Kasama po ilang mga leaders po ng mga yun. Nung nagpunta ako, sabi ko, ayoko na umuwi. Tapos talaga yung mga locals po, nakaganyan na sila, titingin-tingin, mga turista to. Sila po pag nakita yung alam ko narinig na anumang appreciation sa kagandahan ng lugar po nila. Kasi it's very natural for them. So in the same way po, since we are worshiping the Lord every Sunday, every Wednesday, we have the tendency to tingnan na parang regular na lang o normal na lang ang Panginoon. Ang nawawala po again is yung feeling of awe, yung na-mesmerize tayo sa kagandahan ng ating pong Panginoon sa Kristo. Kaya po, the more na lumalalim yung ating pong pagkakilala sa ating Panginoon at mentras na dadagdagan tayo ng kaalaman kung sino ba ang Panginoon sa Kristo, unti-unti nababalik po nun yung sense of awe natin sa kagandahan ng Kristo. Kaya po, it will translate sa paraan ng ating pong pagsamba na makita po natin si Jesus Christ ay tunay na karapat-dapat sa Panginoon. Nawa po maging katulad po tayo doon sinabi ko sa Isaiah 43:7. Everyone who is called by my name, whom I created for my glory, whom I formed and made. Iyan po. Sabi ng Panginoon, tayo daw po na tinawag niya ay likha niya para sa kanyang kaluwalhatian. So in everything that we do, we strive and we make sure na ito po ay talagang makapagbigay ng kaluhuran or glory sa ating pong Panginoon. So having said this po, ito po ay introduction part lamang. Bakit kailangan pong makita at malaman po ano ba ang kahalagahan ng dalawang kalikasan ng ating Panginoon? So sa point po na ito, tayo po ay magsisimula na sa pag-aaral natin regarding po sa unang kalikasan ni Kristo. At ito po yung tinatawag po natin the divine nature of Christ or the divinity of Christ or the deity of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po mga kapatid, the deity of Jesus Christ is a doctrine which has undergone a lot of debates throughout the history of the church and has been oftentimes the big difference Christianity has in comparison with other religions and belief systems. Inadequate understanding about this can make a person reject its veracity or truthfulness, lessen its essentiality, or have an inaccurate view of His nature or the nature of the Lord Jesus Christ. Ano pong point niyan? Kung meron man daw pong isang katuruan, doktrina, na simula pa po noon, ay talagang nagkaroon po na napakarami pong debate. Nagkaroon po na napakadami pong diskusyon, ay yan po yung kalikasan ni Kristo na doon. Kasi Kristo po ay tunay na Diyos. Kaya po mga kapatid, ito po ay dapat nating pag-aralan sapagkat the more na pinag-aaralan po natin ito, makikita natin ang kaibahan ng Kristyanismo sa ibang relihiyon. Okay? What sets Christianity apart from all other religions? And at the same time, dito din po natin makikita ngayon yung, again, kaya po nang pinabanggit ko pa kanina, yung kagandahan pa ng ating pong Panginoong Jesucristo. Kaya po, Christians need to become more established in this doctrine, not just for apologetic reasons. When I say apologetic reasons, hindi po para mapagtanggulan natin paano palataya po natin. That's not the goal of this. Ang goal po natin dito ay hindi lamang yun, kundi po ma-appreciate natin ang Panginoong Jesucristo. And at the same time, ma-appropriate po natin yung buhay natin according doon po sa mga katotohanan
patungkol kay Kristo na ngayon po ay ating po pag-aaralan. Alam niyo po, kapag ang usapan po ay divinity of the Lord Jesus Christ, wala po tayong ibang dapat pong pag-aralan, basahin at pagbalikulayan, kundi po ang salita po ng Panginoon. Tama po ba? Mahirap naman sa tabloid po tayo magpunta dyan. O mahirap po sa pasubo tayo magpunta. Incomplete na nga po yun, so huwag na po basahin po yun. Ano po? So kinakailangan talaga, we must go back to the standard of it all. Yan po ay ang salita po ng ating Panginoon. So, tingnan po natin, sa first part ng ating pag-aaral, the Bible declares the deity of Christ, or it proclaims the deity of the Lord Jesus Christ. Alam niyo po, para po patunayan kung sino ang isang tao, kinakailangan po meron po nag-testify. Tama po ba? Kailangan meron po nagpapatotoo. At alam niyo po, bakit natin sinabi na si Kristo po ay tunay na Diyos? Kasi po ang Diyos Ama, nag-testify din patungkol sa kung sino po ang ating Panginoon. Tingnan po natin, testimonies of the Father, o yung pagpapatotoo po ng Ama, patungkol sa Diyos Anak. Ito po. Pag nakita niyo po yan, of course, nagigets na natin, kailan po yan nangyari? Nung binautismuhan po ang ating Panginoon sa Kristo. Sino po nagbautismo po sa Kanya? Sino po? Si John, na Kanya po pinsan. Okay. Now, ito segue lang po. Ano po? Di po ba yung baptism ni John the Baptist, yung baptism of repentance? Tama po? Kung sabihin, binaptismo sa tubig, it symbolizes repentance. Question, nagkasala ba si Kristo? Hindi. Ba't kailangan niya mag-undergo? If yung baptism po ni John the Baptist is baptism of repentance, ba't kailangan dumaan ni Kristo, hindi naman siya nagkasala? Ano yan? Tanong niyo rin. So, ano pong sagot nila? Ano po yan? Sige ba? Okay. Good point yun. Good point yun. Siya po yung model ng lahat eh. So, kailangan yung pag-utis mo lahat. Salamat po. Maganda po yung point na yun, na bago siya mag-start ng kanyang earthly ministry, kinailangan niya gawin yan para po ipahayag siya mismo ng Ama. Okay, para lahat po ng mga naka-witness po doon, ay somewhat ma-realize sila, oo nga, sinubo talaga siya ng Diyos Ama. Tama po, good po yun. And good din po yung sinabi po ninyo na para makapag-set ng magandang example. That's true. So, ibig sabihin po pala, pag ganun po yung logic, kailangan talaga literal tayo mapahuli po. Ano po? Kasi interview na. Kasi kailangan sundan po yung yapak ng Panginoon eh. Pero that's not the literal sense na. Ang sabi lang po, if you want to follow me, carry your cross. Yun lang po sinasabi ng Panginoon. Pero I think po, there is something deeper po dito kung bakit po kinailangan po magpabautismo pa ni Kristo sa tubig. Hindi po siya nagpabautismo para mag-repent. To the point na meron siyang kasalanan ginawa laban po sa Panginoon. Wala siyang anumang kasalanan magawa. Ang totoo po, kailangan po niya magpabautismo. Sabi po niya, to perform all acts of righteousness. Para po, part yan ng demand ng kautusan. Kinakailangan po yan ma-fulfill, kinakailangan po niya yung gawin, sa gayon, maging kumpleto buo po ang kanya pong pagsunod sa Panginoon. Doon na nga po papasok po yung practical sense po ng modelo po natin. So, salamat po. So again, kinaklarify ko po, hindi po siya nagpabautismo sa tubig dahil siya po nagkasala. Kasi po baka may ma-encounter po kayo na gano'n pong question. Okay po? Now, sabi po sa Matthew chapter 3, verse 16 to 17, may ganito. And when Jesus was baptized, immediately, iyan po ninyo, He went up from the water, and behold, the heavens were opened to Him. And He saw the Spirit of God descending like a dove and coming to rest on Him. And sabi po, behold, a voice from heaven said, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Now, the Father here audibly testified about Jesus' identity. Okay? Nagpahayag talaga. Pag sabi audibly, naririnig. Okay? So, the speaker must be God the Father since He spoke from heaven and identified Jesus as His Son. Hindi po pwede yung dove ang nagkumibok. Kasi nga yung dove po ay bumaba ng descent. Hindi po ba? Ang
banal na Espiritu pa yung sa form po ng tao. Another testimony po ng Father, makikita po natin doon po sa tinatawag na Transfiguration. Familiar po ba kayo doon po sa Transfiguration? Now, it was in Matthew 17, 1-6. Pero dito po sa Matthew 17:5 ay mababasa po natin, He was still speaking when, behold, a bright cloud overshadowed them, and a voice from the cloud said, tingin po ninyo, This is my beloved Son, with whom I am well pleased. Listen to Him. So at the Transfiguration, again, the Father spoke from heaven, saying, ito ang anak ko, at ako'y nalulugod sa Kanya. He said, this is why we should listen to the Lord Jesus Christ. Note that 3 apostles were present na nangyari po ito sa Transfiguration. Sino-sino pong apostol po yun? Ang tawag po namin sa kanya, sila po yung inner circle ni Jesus Christ. Sino po sila? Si Peter, James, and John. Okay. At si Matthew po, sa account ni Matthew, clearly states that they heard the voice that spoke. Narinig po ng inner circle po yung boses po ng Diyos Ama. Habang nakita din po nila na ang mukha po ng ating Panginoon ay nagniningning. Sino nga po yung dalawa po nakita na nag-appear doon sa Transfiguration kasama ng Jesus Christ? Si Moses po at saka po si Elijah. Ayan. Tricky po yun kasi isang letter lang halos yung mababago po. No? But it was Moses and Elijah. So may significance din po yun. Bakit kasi Moses at si Elijah? Bakit kaya hindi si Isaiah at saka si Jeremiah? Tama po, no? Kasi po si Moses symbolizes the law. Elijah symbolizes po, represents lahat ng prophets. So it's as if they are representing at sinasabi nila si Kristo ang fulfillment ng lahat ng kautusan at si Kristo ang fulfillment po ng lahat ng propesiya ng Old Testament pa naman. Kaya nagpapatunay po yan again na siya ang fulfillment talaga ng pangako ng Panginoon para po maligtas ang buong sangkatauhan. Kaya po mula po dito makikita po natin na these are 2 specific instances that the Father directly recognized Christ as His Son. Thus, Christ indeed is the true and begotten Son of God. Si Kristo po ang tunay na anak ng ating Panginoon. Now, hindi po ba tayo din po ng mga anak ng Diyos ay tinatawag din po anak ng Diyos? Tama po ba? Ang tawag ni Kristo, anak ng Diyos. Pero tayo, anak din tayo ng Diyos. Hindi mo namin kitabihin niya, mukha po ba anak ng Diyos? Mukha naman, Pastor. Sabado na, kung Lunes to, baka iba na itsura nito, Pastor. Pero hindi nga sabi po ba, alam natin po na tayo lahat ay anak ng Panginoon. Kaya nga po lagi natin sinasabi na the Son of God. Kapag binabasa ko yung article na that, it pertains to the Lord Jesus Christ. Tayo po, mga anak ng Panginoon sa virtue lamang ng ating pong pakikipag-isa o pananampalataya sa ating pong Panginoon sa Kristo. Okay po. Kasi po minsan baka po magkaroon po ng kalituhan doon po sa terms. Pangalawa po, gusto ko pong ipakita, the Old Testament predicted that the Messiah would be God. So dito po mahalaga po ito, kanina nakita natin, na ang Diyos Ama nagpatotoo na kanya pong anak na si Jesucristo, yung begotten Son of God po, ay Diyos. Now, ito din po sa Old Testament, pinakita po na yung Mesias na paparating, yung tagapagligtas po na isusugo po ng Ama, ay Diyos. Sabi po sa Isaiah chapter 9 verse 6 ay ganito, for to us, lagi po ito nagagamit pala pag Pasko. Sabi po, for to us a child is born, to us a son is given, and the government shall be upon his shoulder, and his name shall be called Wonderful Counselor, Mighty God, Everlasting Father, Prince of Peace. So, self-explanatory na po ito. Isaiah, dyan po, pinakita na ang paparating po na tagapagligtas ay Diyos. Another verse po in the Old Testament, Isaiah chapter 40 verse 3. A voice cries, in the wilderness, prepare the way of the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. It speaks about preparing the way for the Lord. Now, hindi po ba ito parang pamilyar? When we go to the New Testament, there is someone who prepared the way for the Lord. Sino po siya? Again, it was John the Baptist. Sabi sa Mark 1, 2-4, again dito, as it is written in Isaiah the prophet, behold, I send my messenger before your face, who will prepare your way, the voice of one crying in the wilderness, prepare the way of the Lord, make his path straight. John appeared, baptizing in the wilderness and proclaiming a baptism of repentance
for the forgiveness of sins. So we see, kasi John the Baptist is the fulfillment po ng mag-prepare ng way para sa Panginoon. At yung Panginoon na sinabi po sa Isaiah, sino po siya? Si Jesus Christ. Kailan po natin ito nakita? Doon po sa baptism. At doon din natin nakita po yung testimony ng Father patungkol kay Kristo. Nakita niyo po how the verses are connected to each other. Hindi po stand-alone yung mga verses po yan, magkakakonekta po yan. At ako po personally, kapag nakikita ko, sabi ko, Lord, ganda talaga ng scripture mo. Totoo nga, no? Na hindi po detached ang mga talata sa bawat isa, kundi makikita mo yung greater fulfillment niya, lagi po yan sa patungkol sa ating pong Panginoon sa Kristo. Hindi lang po yan mga kapatid ang mga talata in the Old Testament that speaks of the coming Messiah, na siya po ay Diyos. Sabi din po sa Isaiah chapter 6, verses 1 to 10. Maraming familiar po kayo dito. Ito po yung marvelous vision ni Prophet Isaiah. Di po ba? Ang sabi po dyan is, in the year that King Uzziah died, ang sabi po, I saw the Lord sitting upon a throne, high and lifted up, and the train of his robe filled the temple. Yeah, filled the temple. Sabi din po sa verse 5 ay ganito, and I said, woe is me, for I am lost, for I am a man of unclean lips, and I dwell in the midst of a people of unclean lips, for my eyes have seen the King of Kings and the Lord of hosts. Now, if one will carefully observe, yung mismo sinabi po ni Prophet Isaiah po dito, he can conclude that he has seen not just the glory of God, tama po ba? But also God Himself. At ang sabi nga po niya, di po ba, na holy, holy, holy is the Lord of hosts. Ito lang po mga kapatid, yung attribute ng Diyos sa tatlong beses mong inulit sa Bible. Wala po kayo makikita, love, 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 good, 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 gracious, gracious, gracious. Wala. Banal, banal, banal ng Panginoon. At tingin niyo po, nang makita po ni Prophet Isaiah kung sino po ang Diyos, at sabi niya ay banal, sapagkat narinig niya ang tinig po ng mga anghel. Ano po naging reaction po niya? Sabi niya, naku, kahabag-habag ako sapagkat ako'y tao marumi ang aking gabi. Sismo siguro po sa Isaiah. Mahilig mag-marites po ito. At sabi pa niya, dinami pa po niya ibang mga tao eh. Sabi niya, and I dwell in the midst of a people of unclean lips. Na hindi po yan yung literal na marumi talaga ang kanyang labi. It's one way of speaking po na marami siyang nasabit na mga bagay na hindi karapat-dapat sa Panginoon na mula po sa kanyang marunong puso. Pero kung hindi sabihin po niya. Okay? Kaya ngayon, dito po natin yung makikita, yan pala ang initial reaction kapag nakita natin kung gaano po banal ang Panginoon. Makikita natin kung gaano kaya patuloy. Pero ang kagandahan po dito, sa kabila po ng revelation po ng Panginoon ito kay Isaiah, makikita niyo rin po na siya po iniibis din ng ating po Panginoon. Pero immediately, ang initial po na katanungan talaga sa amin dito, nag-a-agree po tayo, hindi lamang nakita po, ang nakita po ni Isaiah dyan ay Diyos sa isang vision. Kaya magpaisip tayo, sino kaya sa tatlong persona ngayon ang nakita po ni Isaiah? Sino kaya sa tatlong persona po yung tinutukoy po ni Prophet Isaiah po dito po sa pangitain po na ito? Salamat po sapagkat ang Bible po, pinapaliwanag niya ang kanyang sarili. Di po ba sa hermeneutics may ganyan pong principle eh? A scripture interprets scripture. At saan natin ito makikita? Ang sagot po ay nasa John chapter 12, verses 36 to 41. Ang sabi po ay ganito, when Jesus had said these things, he departed and hid himself from them. Though he had done so many signs before them, they still did not believe in him, so that the words spoken by the prophet Isaiah might be fulfilled. Lord, who has believed what he heard from us, and to whom has the arm of the Lord been revealed? Therefore they could not believe, for again Isaiah said, ang sabi po, He has blinded their eyes and hardened their heart, lest they see with their eyes and understand with their heart and turn, and I would heal them. Sabi po, Isaiah said these things because ano po sabi? He saw His glory and spoke of Him. So, saan po natin i-connecta po yung He saw His glory? Anong instance po yun na nakita talaga ni Isaiah yung glory po ng Panginoon? Di po ba Isaiah chapter 6? So, yung nakita ni Isaiah po doon po sa Isaiah chapter 6 is no other than the Lord Jesus Christ.
the one who sits on the throne. So in the vision of the prophet, we can see that the prophet himself testifies about the deity of the Lord Jesus Christ. Ano po pruweba? Natunay nga po Diyos sa Panginoon, nakaupo sa kanyang trono. Ipapakita na kayo rin po kapangyarihan. Now, another po. Hindi lamang po ang God the Father nag-testify, hindi lamang po ang Old Testament na nag-testify, maging ang Panginoong Kristo po ay nag-testify patungkol sa kanya pong sarili. This leads us po sa ikatlo, the claim of Christ about Himself. Now, dito po mapapaisip po tayo, did Christ really claim that He is God? Ito po yung argument na marami po mga ibang sekta. Wala naman daw kung explicitly sinabi ang Panginoon na siya ay Diyos. Yun ang akala po nila. Yun yung interpretation po nila. So again, did Christ really claim that He is God? If there is none, how can we then prove that Christ claimed and said that He is divine? This is a very important question. When we look in the New Testament documents, there are more than enough evidence that the New Testament writers present Christ as God. Na ibig sabihin po, yung mga writers po at authors po ng mga books po sa New Testament, present talaga na si Kristo bilang Diyos. Okay? At napakadami po niyan. Ang problema po sa kanila, sa ibang po mga sekta, is hindi nila binabasa po yung mga talata that speak of Christ na nagpapatuo siya na talagang siya po ang tunay po na Panginoon. Nilalaktawan po nila yan. Tingnan po ninyo. Sabi po natin dito, Jesus claimed that He and the Father are one and that He was the Son of God. So ano pong verse makikita po natin yan? That's in John chapter 10 verse 30. Ang sabi, I and the Father are one. So kayo po paano yung i-interpret yan? Isa sila. Tama po ba? Isa sila. So sabi mo po, basahin po natin. Verse 36 to 38. Ayan. Do you say of Him whom the Father consecrated and sent into the world, you are blaspheming because I said I am the Son of God? If I am not doing the works of my Father, then do not believe me. Hindi po sabi ni Kristo. But if I do them, even though you do not believe me, believe the works, that you may know and understand that the Father is in me and I am in the Father. Wala po dyan mga kapatid, meron po tayong 5 key observations. Okay? Limang mahalaga pong observasyon mula po sa talata po na ito. Una, Jesus claimed to be one with God in the sense of being equal to Him. Nung sinabi po ng ating pong Panginoong sa Kristo, I and the Father are one, ini-equate po niya ang kanyang sarili saan? Sa Diyos Ama. Okay? Sabi po sa John chapter 17 verse 11, and I am no longer in the world, but they are in the world, and I am coming to you. Tingnan niyo po. Holy Father, keep them in your name, which you have given me, that they may be one, even as we are one. Ibig sabihin, parehas sila, equal po sila, equal in power. Wala pong ibang pwede mag-claim yung kundi ang ating pong Panginoong Jesucristo. Pangalawang observation po natin dyan, his audience understood that Jesus was claiming equality with God the Father. Ibig sabihin po niya, naunawaan daw po nung mga kausap ni Kristo, na kung ano po sinasabi ni Kristo, kapantay niya ang Ama, kapantay niya si Yahweh, kapantay niya ang Diyos, naunawaan nila ito, para na nakita, nag-react sila po ng di maganda. Sino po sila? Mga skriba, mga pariseo. Galit na galit sila. Kasi ang sabi po nila, pagkalapastahan niya sa Panginoon kasi wala kang karapatang i-equate ang sarili mo sa Panginoon. And the mere fact po na nag-react silang gano'n, nauunawaan nila kung anong claim ni Jesus Christ. Kuha po ba natin yan? Another observation po na ating po makikita. Pangatlo po, Jesus referred to Himself as God's Son and to God as His Father. Siya daw po ang anak ng Ama at ang Ama ang kanyang Ama. Alam niyo po ba, yung concept po kasi ng God as Father, wala po yan Old Testament. Si Jesus Christ po ang nag-introduce po niyan. Kaya nagpapakita po, pwede naman i-refer ni Jesus Christ ang God the Father as not God the Father. Pwede lang yung sabihin God. Pero meron pong significance po yun eh. It speaks of what? Letter R. Relationship.
it speaks of relationship. Not just relationship, intimate relationship with the one who created everything. At dito po siya, bilang second person of the Trinity, pinapakita na meron po siyang intimate relationship sa Diyos Ama na makapangyarihan po sa lahat. Naunawaan po ba yan ng mga kausap niya? Of course. Punong-puno nga sila ng gamit eh. Kaya nga sinasabi na, how dare you na sabihin mo na anak ka ni Yahweh? Galit na galit po sila. Okay? Another po na observation na atin po makikita. Ayun. Jesus claimed that the Father sent Him. Sorry po, nakamali po yung keyboard po. Kiniklaim po ng ating Panginoon na siya po ay sinugo ng Ama. John chapter 10 verse 36 ay nagsabi po na ganito. The one whom the Father set apart as His very own and sent into the world. Ano ba pong verse yung pwede natin magamit mo dyan? Paborito po na lahat po yun. Sa book of John dito, chapter 3, verse 16, ano po sabi po doon? For God so loved the world that He gave. In other words, that He sent His Son. Yun po ang ibig sabihin po noon. Alam niyo po, isang bagay po gusto ko makita niyo po dito. Yung Father po sa Bible, never niyo makikita na sinugo siya ng anak. Tama po ba? Ang nagsusugo po palagi ay ang Ama. Ang sinugo po ng Ama ay ang anak at ang banal na Espiritu. Tama po ba? At the same time, ang anak po, sinugo din niya ang banal na Espiritu. Pero hindi po yan ang nangahulugan na inferior yung second son sa Father. Second son, yung second person of the Trinity sa Father. Hindi po nangangahulugan na inferior din ang banal na Espiritu sa second person of the Trinity. Pantay-pantay po sila. And I believe po, nung previous lesson ninyo, nakita ko yung handout niyo, parang binaanan niyo nga po ba ito. Ayun, so alam niyo na po yun. Pag di niyo pa po alam yun, si Pastor na lang po tanongin ko siya po teacher niyo. Paliwan po, sabi, Jesus never said, they misunderstood His claim to be God. What He said was that the Jews did not believe Him. This is a strong argument. Hindi po natin makikita po doon po sa Bible na hindi naman sinabi ni Kristo na siya ay Diyos. Ang sinabi po sa Scripture ay ano po, hindi sila naniwala sa claim ni Kristo. Bakit po hindi sila naniwala sa claim ni Kristo? Because it is something that is, something that is hindi po acceptable sa kanila. Because for them, there is only one God, that's Yahweh. And here comes a person na nag-claim kapantay niya si Yahweh, bilang yun, anak siya ni Yahweh. Kaya ang hirap po mag-grasp po niyan. Kaya para sa kanila, bakit ang tatanggapin yan? Hindi ka tanggap-tanggap talaga sa amin yan. Kaya sabi po po dyan, makikita niyo po, dyan po sa verse na atin pong ina-obserbahan, talaga po yung mga tao po na ito ay hindi naniniwala o hindi sumampalataya kay Kristo. Because para sa kanila, si Kristo po ay isang blasphemer. Okay. Pangalawa po, tuloy po tayo. Jesus claimed that to know Him was to know God and to see Him was to see God. Sabi po sa John 14:7, pwede po ba basahin? 1:30 begin. If you had known me, you would have known my Father also. From now on, you know Him and have seen Him. Kaya po, paano niyo po ipapaliwanag po yan? Ang sabi po, tingin niyo po, if you had known me, kung nakilala niyo ako, kilala niyo na rin ang aking Ama. So, ibig sabihin, the only way to the Father is Jesus Christ. Consistent po ba tayo sa turo ng Biblia doon? Yes. John 14:6, ano po sabi doon? I am the way, the truth, and the life. Yung context po ng verse po na yun eh. At sabi mo po, from now on, you do know Him and have seen Him. Bakit kaya ganun sabi nga, seen Him? Nakita na rin natin ang Ama. By the way, ang context po ito, mahalaga. Kasama niya ang mahalaga po dito. Hindi po ba yung mga tao tinuturuan niya? Sinabi niya sa mga tao, nakita niyo ako ngayon. Sa bodily form, nakita niyo ngayon ang Ama. So, mga kapatid, ibig din makapaisip po tayo. Posible po ba talaga na makita natin yung body form ng Ama? Handa pa po ba kayo? Bakit po imposible po? Good. Simple question po yun. Ano po? Ang Diyos Ama po Espiritu. Wala pong form yan. Espiritu po yan. Kaya sabi ko sa book of Hebrews, si Kristo po ang exact imprint. Okay? Siya po ang representasyon ng Ama. Kaya sabi niya dito, kapag nakita niyo ako, nakita niyo na rin ang Ama.
So, ibig sabihin po, pag nagpunta tayo sa langit, ang makikita lang natin si Jesus Christ. Yung na may katawan. Or, wala na siyang katawan din po. May katawan po kaya si Cristo sa langit. Ano po yan? Macho? Macho, tama pa rin ito. Baka nag-gym. Ano suot sa Matthew? Umakyat siya sa langit na may glorified body. At alam niyo po, isang bagay po na na-excite ako pag tayo pag-bumi sa langit. Gusto ko makita po yung sugat. Ako naniniwala po hanggang sa pagbalik natin, makikita niyo po yung butas sa kamay ni Cristo. At mag-marvel tayo, totoo na, dahil sila naligtas ka. Parang nakaka-excite po, no? Gusto niyo po makita po yun? Parang ayaw niyo pa po. Gusto niyo po po yata magtagal sa bulong ibabaw. Now, sabi pa po natin dito, sorry. Ayan. Verse 9, Jesus said to him, "Have I been with you so long and still do not know me? Philip, whoever has seen me has seen the Father. How can you say, show us the Father?" Inulit po ulit ng ating po Panginoong Jesucristo. So again, I think this verse po is self-explanatory. Kaya na po natin ipaliwanag po yan. Yung biblic number daw po ng NBZ 8090. May lalabas daw po. Pasulit lang daw po. NBZ 8090. Si Gabriel ko daw po nandiyan eh. Yan, verse 7 din po, "If you had known me, you would have known my Father also. From now on, you do know him and have seen him." So, tuloy po tayo. Letter C, sabi po, Jesus claimed that to honor him is to honor the Father. Ang sabi po ng ating Panginoong Jesucristo dito sa John chapter 5 verse 23 ay that all may honor the Son just as they honor the Father. Whoever, tingnan po ninyo, whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. Ang sino man daw po na hindi po nagpaparangal, tama po ba yung Tagalog po? O hindi po nagluluwalhati, o hindi niluluwalhati ang anak, ay hindi rin po niluluwalhati ang ama. Kaya po from that makikita po natin, kapag mali ang view mo kay Jesus Christ, imposible po na makapagbigay ka ng kaluguran sa ama. That's why we have to have a firm grasp of who the Lord Jesus Christ is. Kaya nga po, ito po isang magandang bagay sapagkat pinag-aaralan po natin ito. So this only shows that Christ is equating himself to the Father, that he also deserves to be honored, worshipped, and adored. Kaya nga po minsan po nakakalungkot kasi halimbawa po sa pagsamba po natin, we focus on the Father, yung mga instances para na-set aside si Jesus Christ. Tapos lalo ng banal na Espiritu. Pero ang totoo po yung mga kapatid, yung worship po that glorifies the Father is Christ-centered and also empowered by the Holy Spirit. So, ibig sabihin po, dapat sa pagsamba po natin, makita natin, triune God is at work. Sa bawat aspeto ng buhay po natin, ganoon po yun. Tingnan niyo po, we pray to the Father through the mediation of Christ and through the intercession of the Holy Spirit. Nakita niyo po ba yan? Kaya po, kung hindi tayo sasandig sa banal na Espiritu, imposible maging Christ-centered tayo at imposible tayo ay makapagbigay ng glory sa Father. Kaya po, yung Trinity po, it is always at play po yan sa lahat ng mga bagay na ginagawa po natin. Tuloy po tayo. Letter D. Nasabi po natin dyan, Jesus attests his transcendence over men. When we say transcendence po mga kapatid, ang ibig sabihin niya, Christ is far greater in every sense of the word. Okay? He is far greater. Now, tingin po ninyo. Sa Old Testament po, meron pong notable men. Sabi po, he transcends Jonah and Solomon. Sabi po sa Matthew 12:41 to 42 ay ganito. The men of Nineveh will stand at the judgment with this generation and condemn it. For they repented at the preaching of Jonah, and now one greater than Jonah is here. Sino po yun? Jesus Christ. Sabi po dito, tingnan niyo po, yung mga taga-Nineveh daw, i-condemn yung henerasyon na yun. Kasi, yung mga taga-Nineveh, nag-repent dahil sa preaching po ni Jonah, pero yung henerasyon na tinutukoy po dito sa verse na to, si Kristo na nasa harap, hindi pa rin sila nag-repent. Kita niyo po yun? At ang sabi mo sa verse 42,
the queen of the south will rise at the judgment with this generation and condemn it. For she came from the ends of the earth to hear the wisdom of Solomon, and now, bigyan mo rin yun, one greater than Solomon is here. So, dito po pinapakita na mas higit, mas dakila ni Jesus Christ dito po sa dalawang tao na minention dito po sa talata po dito. Another po, he transcends Moses and Elijah. Ito po yung binanggit ko po kanina na representation po sa transfiguration. Okay po? But here in Matthew chapter 9 verses 2 to 4, sabi po, and after 6 days, Jesus took with him Peter, James, and John in inner circle and led them up a high mountain by themselves. And he was transfigured before them, and his clothes became radiant, intensely white, as no one on earth could reach them. Ano ang itsura po doon? Sobrang liwanag daw talaga. Nakakabulag siguro po talaga yun. At sabi pa, and there appeared to them Elijah with Moses, and they were talking with Jesus. So, na-expect nyo na po ito kanina. Pero ko din po ba? Bakit po yung dalawang propeta po na ito? By the way, si Moses po po ng propeta. Baka po hindi natin alam. Ay, ngayon na po nagaling po yun. Salamat po, may galing lang ako. Actually, si Moses po, isa po siyang propeta. Okay? He acted as prophet po. Mababasa niyo po sa last part po ng Pentateuch po na kanya po sinulat. At ito po si Elijah, alam po natin na siya po ay, namatay pa si Elijah? Hindi po no? Hindi po siya kalala Nabutan niyo po ba si Elijah? Pinabutan pala, no? Contemporary pala po, no? Kasi Elijah hindi po siya namatay, hindi po ba kinuha siya ng chariots? Tama po, no? Eh, katakataka po dito, sino po nasunod po niyan? Sino po? Si Mark. Buhay na kaya si Mark, no? Paano nyo nalaman si Elijah yun? Tsaka po si Moses yun. Ilang daang taon na po lumipas nun. Ano, may kulubog-kulubog na po si Elijah, minintag. Ako to si Elijah, ito si Moses, minintag no. Wala pang ganun Pero immediately makapaisip tayo, paano kaya niya nalaman na si Elijah at si Moses yun? Better eye. Inspiration. Diyan po ngayon papasok po yung holy inspiration po ng Holy Spirit sa kanila. Nakita niyo po yun? Hindi naman nila yun Pero how was he able to determine si Elijah at si Moses yun? Very specific At hindi po pwede nagkachambahan lang o nagkataon lang kasi consistent po at may significance yung sinasabi po dyan. Kung bakit po nilagay si Elijah at saka po si Moses. So it's because of the divine inspiration po ng Banal na Espiritu. Hiningahan sila para isulat po din. Okay po? Now, bahala na po si Pastor Jam doon sa musunod po na bibliology. Under na po niyo. Okay po? Tuloy po tayo. Letter B. Ay, pangatlo pala. He transcends the great King David. Alam niyo po mga kapatid, if there is one king in the Old Testament that is considered to be one of the greatest, it is King David. But here, pinapakita po dito na si David, ordinaryong hari lang yan, kumpara po sa hari na mga hari, walang ibang hindi po ang ating Panginoon. Sabi po sa Mark 12:36-37 ay ganito, and as Jesus taught in the temple, he said, how can the scribes say that the Christ is the son of David? David himself, tingnan po ninyo, David himself in the Holy Spirit declared, ano po sabi? The Lord said to my Lord, sit at my right hand until I put your enemies under your feet. David himself calls him Lord. So how is he his son? And the great throng heard him gladly. So dito po pinapakita lang po ng ating Panginoong Kristo na mas higit pa siya kay David. Okay? Kasi dito yung big phrase, the Lord said to my Lord. Sa original rendition po niya, yung first Lord po is L-O-R-D. Yung pangalawang Lord is, capital L-O-R-D muna, yung pangalawang po, capital L, small O-R-D na. Pero yung reference po na ipapakita na si Jesus Christ talaga po yung sinasabi ko dito. At kinukomunicate ni Kristo na mas higit siya kaysa po kay Haring David. Pamilya po ba kayo sa covenant po ng Panginoon kay King David? Narikot ko po bigat, di ba sa Bible may mga covenants po si Lord? At sa bawat covenants po, meron pong symbol yan. Halimbawa, para mas makita niyo po. Sa Old Testament po, but to be more specific, sa panahon po ni Noah, ni Noe. Ano po yung covenant po ng Panginoon doon? Hindi na po gugunawin. Ano po yung symbol? Rainbow.
Sa panahon po ni Abraham, ano po ang covenant ng Panginoon kay Abraham? I will make you a father of many nations. Ano po yung symbol? Ano po? Ano po? Ano, wala bigla. Wala na yung symbol. Stars? Hindi po stars. Hindi rin po sun. Hindi rin po bato. Alam niyo po ano? Circumcision. Nakalimutan niyo na po yan. That's in Genesis chapter 17. Ano po ibig sabihin? Kinakailangan ng mga anak na lalaki mula sa binhi po, mula sa lahi ni Abraham ay tuliin sa ikawalong araw. So yung act of circumcision po, symbol yan, sila po ay kabila sa covenant people. Huwag po natin. O pagdating po sa kay Moses, ano po yung covenant symbol po doon? Ano po yan? Passover or Sabbath. Ano naman po kay King David? Kasi ang covenant po ng Panginoon kay King David ay yung trono mo ay magpasawalang hanggan eh. So, makapatulong tayo, magpasawalang hanggan po yung trono ni David? Hindi naman eh. Wala naman ang hari sa Israel ngayon. So, hindi po siya literal. Pero ano po kaya yung covenant symbol po sa panahon ni David? Trono. Ang fulfillment po niyan kanino? Guys? Jesus Christ. Gawa po natin. Yung covenant po, ano pong symbol? Kami po ba yung covenant? Sa Jeremiah at sa Ezekiel, binanggit po yan. I will make you a new covenant. At this time, mananatiling covenant na ito sapagkat ako na ang gagawa nito. Bago po ipagkain si Kristo at itong ginawa. Diba? Pag meron pong Lord's Supper, it is my blood. So it's yung pre-symbol ng covenant. Kita po ninyo. So, ang point ko lang po, bakit po siya binabanggit, going back to David po dito, ipapakita niyo yung throne po ng Panginoon ay magpasawalang hanggan. Kaya po, He is far greater than King David. Na ang malungkot po, even sa panahon po natin ngayon is, naghihintay pa rin po yung mga Diyos na katulad ni David na Messiah. Hindi ko po alam kung gano'n sila katagal po maghihintay. Napakamisarado ng buhay ko sa kayo ay sa wala. Pero alam po natin na nangyari na po ito, they just can't believe sa Panginoon sa Kristo. So, again, ang point lang po, mas transcendent po ang Panginoon kaysa po kay King David. Okay po? Sunod po. He transcends John the Baptist. Now, sa Matthew chapter 11, verse 11 po ay sabi, truly I say to you, among those born of women, there has arisen no one greater than John the Baptist. Now, ba't kaya ito sinabi? Now, this po, sa verse po na ito, again, mabasahin ko po, among those born of women, there has arisen no one greater than John the Baptist. Kino-consider po kasi, ng panahon po ni John the Baptist, na isang po siya sa pinaka-remarkable na tao. At ang totoo, meron po sa panahon po ni John the Baptist, na akala po ng mga tao siya po yung tagapagligtas. Pero ito, hindi po. Again, ano pong role po ni John the Baptist? To prepare the way. Yun lang po. Okay? Pero yung prepare ng daan para doon sa someone who is greater than him. Siya ay walang iba kundi po si Kristo. At yung sinasabi po ng talata po nito. Now, mula po dito makikita po natin, these are all great men of God. Tama po ba? These are all great men of God and are considered to be faithful men who are esteemed highly sa Christian faith. They are God's people who stood firmly for the Lord. They manifested a life of great influence and significance. The Jews considers them as men who are worthy to be followed because of what they have done for the Lord. They are worthy of honor and recognition, but they are still men. Ordinary men, sinners, imperfect people, fallible. But despite of who they are, tingin po ninyo, iligtas pa rin sila ng Panginoon at binigyan sila ng privilege ng Lord na maging instrumento po ng Panginoon sa pag-accomplish po ng plano po ng Panginoon. So dito natin ngayon makikita, these men, no matter how big their names are, how big their contributions are, they are just shadows of the real deal. Ang real deal po, si Jesus Christ. Anino lang sila ng pinaka-imanin. Walang ibang kundi ang ating po Panginoon sa Kristo. Kaya ang point po natin dyan, bakit natin sinabi na si Kristo po ay tunay na Diyos? Kasi ito po mga tao na to testifies na Diyos si Kristo at hindi si Kristo sa kanila. Another po, Jesus attests transcendence over angels.
Tandaan po natin, Christ is superior to angels who are His servants. Iniwala po ba kayo na mas superior si Kristo kaysa po sa kahit na anong anghel? Kasi lahat po ng anghel, servant lang ng ating pong Panginoon. That's it. I'm not sure kung nalilagay ko po yung verse. Ayan, Mark 1:13, ang sabi, and he was there for 40 days being tempted by Satan. He was with the wild animals and the angels what? Ministered to him. We don't know what it meant, kung ano po ibig sabihin yung angels ministered to him. But the mere fact po na mga angels po ay minister po sa kanya shows na siya po ay higit pa dun sa mga anghel. Okay po. Another, makikita po natin, hindi lamang po siya higit po sa mga angels sa kanyang po servants. Yung mga angels po dito ay army din po niya. Okay, tingnan niyo po. Sabi po sa Matthew 26, verse 52 hanggang 53, put your sword back in its place. Ako din po nagkakamali, ito po yung context niya ng kung may nataga po si Pedro. Narinig niyo po yun? Sa kagustuhan po niya nung mapagtanggol si Kristo, minataga siya ng tenga. Tenga nga po ba? Matama. Ang sabi po ay, he said to him, for all who draw sword will die by the sword. Are you not aware that I can call, that I can call on my Father, and He will at once put at my disposal more than 12 legions of angels? Parang sinasabi niya kay Pedro, huwag mo pagtanggol sa pamamagitan ng tahas. Baka nagkakalimot ka. Tawagin ko lang ang mga anghel ko. Bababa yun. 12 legions, 80,000 yun. Gano'ng kadami yun. Para ipagtanggol lang siya. Now, pinapakita po natin dito yung napakasimple lang mga kapatid. Pinapakita na si Kristo ay higit pa sa mga anghel. Na lahat ng mga anghel po, the servant po niya at army po niya is always at His own disposal. Pwede niyang isamon aura mismo. Ganun po siya ang makapangyarihan. Tandaan niyo po ito wala pong makakapagsamon po sa anghel maliban ng Diyos na lumikha sa kanila. Kuha pa rin yan. Hindi po pwedeng isamon po yung Satan. Kasi even yung Satan po, nilikha lang din siya ng Panginoon. Kuha po natin yan. Nagpapakita, again, ng divinity at pagka-Diyos ng ating pong Panginoon sa Kristo. Now, dito po, in Zechariah chapter 12, verse 10, the Lord speaks and says, and I will pour out on the house of David and the inhabitants of Jerusalem a spirit of grace and peace for mercy, so that when they look on me, on him whom they have what? Pierced, they shall mourn for him, as one mourns for an only child, and weep bitterly over him, as one weeps over a firstborn. We believe that the one who is speaking here is Jesus. Bakit po? Tingnan po ninyo, ano po sabi niyo sa verse? When they look on me, tingnan po yun, on him whom they have what? Pierced. Na-pierce po ba ang Ama? Hindi. Na-pierce po ba Holy Spirit? Hindi. Ang kakaiba po dito, Zechariah pa lang po yan. Ngayon po yun, Zechariah pa lang po yung Old Testament po yun Hindi man po nagaganap ang crucifixion po dyan. Pero alam po natin na pino-foreshadow niya, pinaprophesy niya kung ano po ang mangyayari sa Mesias. At ano po, nangyari po ba yung kay Jesus Christ? Sa cross? Yes, nangyari po yun Nare-record niyo po, hindi po ba yung sundalo? Ano po, sa tagiliran? Dito po sa tagiliran, tapos ang sabi po, lumabas ang tubig at dugo sa katawan ni Kristo. Bakit po ginawa yung sundalo? Para patayin si Kristo? No. Para ma-check talaga at ma-confirm, patayin na talaga si Kristo. Mali po yung idea na dahil sinaksak po sinaksak po sundalo po yung tagiliran ni Kristo, yun ang naging cause ng kamatayan. Hindi po. Mali po yun. Kasi mali ang biblical po yun. Why? Because no one has the power to take the life of Jesus Christ. Sabi ni Kristo po mismo, walang sino man na makakukuha sa akin. Pero ako hindi kapangyarihan na i-lay down ito on my own accord. Nakuha po ninyo yan. So, ibig sabihin po doon, na-fulfill po yung promise po na ito, yung prophecy po na ito, doon po sa crucifixion ng ating pong Panginoon sa Kristo. Mababasa po natin sa John chapter 19, verse 37. So, doon po ngayon makikita natin mga kapatid mula po dito, ay totoo nga po na consistent po sinasabi po ng Biblia. Mula po Old Testament hanggang New Testament, lahat po yan ay nakasentro lamang sa ating pong Panginoon sa Kristo. Na nagpapaunawa, kung si Kristo po ang sentro ng Biblia, siya ay tunay na Diyos.
Siya po ang bida po sa lahat. Kuha po ba natin yan? Tayo po ay, totoo nga po, di po po paganoon tayo ng movie, may cast po yan eh. May director, may cast, may supporting actors, actresses. Lahat po yan kapag sa credits po, lahat ng DS Christ lang. Kahit sa extra nga, wala tayo dyan eh. Kasi it's not really about us, it's all about Him. Binigyan lang po niya tayo ng privilege na mawitness ang kagandahan po niya at ang mamulyan po niya. Okay po? May tanong po ba kayo? Sige po. Kasi po, klase po yung saksakay, gusto niya, mukha lang ang mga sa lumabas yung tuloy. So, ay expect lamang sa patay na ito. So, naisip ko rin po talaga na kapag binabasa, binabalikan ko yun. Paano yung ginagawa ang Panginoon? Doon lang sa akin, sabi ko yung isip ko, kung ako'y patay na ako, so, naisip ko na tumutugma ko yung sinabi niya. Na talagang siya naman may kakayanan para mismo ang kanyang buhay ay alisin sa kanyang sarili. At walang sino man mamahaw ko dito sa sarili. Kaya po siguro ang talaga bago namatay niya. Salamat po. Ganun po kabuti. Sa akin po, hindi po yung takso katawan niya yung sumakita po doon. Kundi yung hindi po ng degree na kailangan niya endure para po maligtas lamang po ang bawat isa po sa atin. Nang mula po dyan, makikita natin ganun po kabuti ang Panginoon sa atin. Kaya po, kung wala talaga si Kristo, wala talaga po tayo dito. Meron pa po question po? See? Pwede po. Dito na lang. Sige po. Pero okay na tuloy lang kami. Okay, sige po. Yung mga gusto po mag-CR, pwede po kayo mag-CR. Baka dito po kayo mag-pilat eh. Kidding aside po. Ito po tayo sa letter B. Ang sabi po, the proclamation of the apostles. Ito po yung kagandahan. Ang Father nag-testify, ang Old Testament nag-testify. Nakita natin, Jesus Christ po is transcendent kaysa po sa mga great and notable men in the Old Testament and even in the New Testament. At dito po makikita natin even po yung mga apostol po. Pinoclaim po si Kristo po ay tunay na Diyos. So, Jesus not only claims it for himself, but we see in a few New Testament writers, very early, they view Jesus as fully divine. The clearest example po nito ay mababasa po natin sa sinulat po ni Apostle Paul. That's in Philippians chapter 2. Sa Philippians chapter 2 po kasi verses 1 to 11, dyan niyo po makikita yung famous hymn of Christology. Okay? Dyan po pinortray si Kristo. Ang sabi po, every knee will bow to Christ. Now, that's an Old Testament reference about how every knee bows to God Himself. Kaya po nung mababasa sa Philippians 2, na lahat daw po ng tuhod ay lutuon, nagpapakita po ito na si Kristo po ay tunay ng Diyos. Siya po ang Diyos ng mga Diyos, ang hari ng mga hari na karapat-dapat pong sambahin. Another po sa Titus chapter 2 verse 11 to 14. Tingnan niyo po ang sabi. For the grace of God has, ano po yun? Has ano po? Appeared. Paano po nag-appear? Ang sabi po, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness and the worldly desires and to live sensibly, righteously and godly in the present age, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior Christ Jesus. So, ang gusto ko po makita niyo po dito is yung first part. Sabi, for the grace of God has appeared. Ibig sabihin po ako po, sa bilang filter ko po sa pag-interpret po ng scripture, ang unang basa ko po dito, literal po, nagpakita talaga ang grace ng Panginoon. Referring kay Jesus Christ. Tingnan niyo po, sa kanya pong pagpapakita, sa kanya pong pagkakatawang tao, nagdala siya ng kaligtasan sa bawat isa sa atin. Consistent po ba sinasabi ng verse? Yes. Another po, tingnan niyo po si Thomas. Mabilis po ba kayo sa kanya? Kay Thomas? Di po ba ang term po na nakakabit sa kanya adjective is doubting Thomas? Tama po na po. So, si Thomas po, nang makita po niya, okay, una nagdududa po siya eh. Ang sabi niya, maniniwala lang ako na si Kristo ay muli na buhay ko, makikita ko ang hawakan ko yung sugat. Kaya nang makita po niya ang resurrected Christ, he uttered words of amazement and he worshiped the Lord right there and then. Sabi po sa John 20:28 ay ganito, My Lord and my
God. Mga kapatid, alam niyo po ba, napakahalaga po nito. Kasi po, nung panahon po ni Jesus Christ, kadalasan yung term po na Lord ay ginagamit po as term of respect. Halimbawa, my Lord. Ano po yung mga hari-hari, my Lord, or Sir. Parang gano'n po yun eh. Minsan po, yun yung pagkakagamit ng term Lord sa panahon ni Jesus Christ. Pero this time po, iba rin gamit po ni Thomas eh. Sabi niya, my Lord and my God. Panginoon na talaga, ito talagang Diyos ko. Nawa niyo po yun? Na nagkaroon po ng dramatic shift sa understanding po ni Thomas na totoo nga na yung kanya pong Savior, yung kanya pong Master ay tunay po na Diyos. Another po, si Peter. Si Apostle Peter po, paborito po natin ito, pinakasangwin po sa lahat yan eh. Sugod po si Pedro. Alam niyo po, when Peter was asked by the Lord, sabi, who do you say I am? He responded in Matthew 16. Sorry, hindi ko pala nilagay dyan. He responded in Matthew 16:16. Sabi, Simon Peter replied, you are the Christ, the Son of the living God. In yung phrase, you are the Son. Hindi po sinabing you are one of the sons. Andun naman po yung article na that. Huwag po ninyo. Sabi, you are the Son of the living God. Ikaw ang anak ng Panginoon ng Diyos, Ama. Kaya po, mula dyan makikita po natin, grabe po eh. Kasi ang response ni Jesus Christ, pinagpala ka Pedro sapagkat hindi mo yan nalaman on your own accord. Nireveal yan ng Panginoon sa iyo. Ipinahayag yan ng Diyos sa iyo. In the same way, why do we say that Christ is Lord? Why do we say that Christ is God? Because we believe, pinaunawa yan ng Banal na Espiritu po sa atin. Wala po natin yan. Now, sabi pa po sa 2 Peter 1:1, Simon Peter, a bondservant and apostle of Jesus Christ, to those who have received a faith of the same kind as ours, by the righteousness of our God and Savior, Jesus Christ. After the resurrection po kasi mga kapatid, just like what happened to Thomas, doon na po mas na-inculcate sa puso at isipan po ng mga alagad na si Kristo po hindi lang Panginoon, kundi siya ng Diyos. Hindi na po siya basta-basta Sir o Master lang. Si Kristo na po talaga ang buhay ng Diyos. So here we can see that the God the Father, again, kayo na po, testifies about the deity of Christ. And Christ did not just claim that He is divine, but through the testimonies of the eyewitnesses, they attest that indeed Christ is God. He is far greater than the great prophet and greater than Moses, and far greater than the holy and mighty angels. Kaya po, another proof po, mga kapatid, na si Kristo po ay tunay na Diyos, makikita din po natin sa Kanya mamaya. Paano na makikita? Sa pag-exercise na po niya ng mga divine attributes po niya. Iisa-isahin po natin after po ng 10-minute break po natin. So, kaya po ba sa inyo, magkaroon muna po tayo ng break? Sige po, meron daw po ano dyan. Meron course daw po yata. Hindi, biro lang. Meron daw po yata kami magpanisig po dyan po sa likod. Apo. Siguro po mga 10 to 15 minutes po, na-show po tayo natin.